dapat lang natapusin ng Supreme Court. Napakasama ng Pilipinas, iniiwasan na ng lahat ang mga Prime Minister, hindi ba siya nahihiya? Marami siyang ideas kung paano nanakawin ang 6.793 trillion pesos 2026 national budget, kung paano magkoko, kung paano bubudulin ulit ang taong bayan, kung paano at saan itatago ang mga ninakaw nila, at kung paano tatakasan ang unsettled 203 billion pesos excise tax. Sobra na, tama na, matindi, grabe na ang garapalang panloloko at pang-aabuso itong mga galamay ng bangag admin sa pangunguna ng pamilyang adik, corrupt, smuggler at kidnapper, ganid ng mga salot sa bayan. AFP, PNP, NBI, Judiciary, buksan yung puso't isipan, gumising na kayo. Supreme Court, totoo na ba? Nagpapakita na ba kayo ng power nyo? Kailangan nyo parusahan si Bongbong Marcos Bangag at kailangan nyo siya ma-impeach para matapos na ang mga kalbari na pinapasa ng taong bayan. Sana totoo na itong Supreme Court at hindi lang salita, at salita kayo na pagkatapos ng Marcos Bangag pa rin ang presidente ng Pilipinas na wala man lang nagawa, walang project at lagi lang nagdanakaw sa pera ng taong bayan. End quote. Ng reaksyon, ito ang pinadala nila sa akin na vlog ni Attorney Nel Abayon, isang magaling na abogado na nagpapaliwanag sa mga legal matters, political developments. Ano? Ang tanong is, pwede bang ma-impeach si PBBM base doon sa desisyon ng Supreme Court 15-0 decision na unconstitutional yung pagkuha ng PBBM admin yung PhilHealth? So, ang ganda ng paliwanag niya. So ito, simulan natin. Medyo mahaba yung ano. Dito tayo sa ginamit niyang issue yung paliwanag yung concurring opinion ni Senior Associate Justice Marvic Lonen, na sabi niya unconstitutional ang 24 GA. Nako, patayon. That's culpable violation of the Constitution. This Marvic MVF Leonen. Okay, so i-zoom in ko lang po ng konti kasi baka hindi nyo nababasa. Ito po kasi yung sinabi ni Senior Associate Justice Leonen. Presidential Certification of Urgency of 2024 GAP unconstitutional. Okay, so yan po ang sinabi ni Justice Leonen. And since yung President po yung nag-provide niyan yung Certification of Urgency, doon ngayon pumasok yung issue natin na yun, na whether or not nga pwede ba ma-impeach talaga si PBBM. Pero yung una po nating tatandaan dito is ito pong sinabi na to ni Justice Leonen is only his concurring opinion. Okay? So diba kanina po in-explain ko sa inyo na yung mga Supreme Court decisions forms part of the law of the land. So yung next question po dyan, paano naman yung mga concurring opinion? Parte na ba yun ng law of the land natin? Is that basically part po ba of the decision ng Supreme Court? At ang sagot po dyan is unfortunately, hindi po yan siya part ng law of the land or ng legal system natin, yung mga concurring opinions. And that is because of Article 8 of the 1987 Constitution. So, ipapakita ko po sa inyo. Wait lang. Okay, so ito po ulit, Constitution of the Republic of the Philippines, and then punta lang po tayo dito, Article 8, and then nandito po yan. So, Section 4, Paragraph 2. So, makita po nyo, all cases involving the constitutionality of a treatment, international or executive or agreement or law which shall be heard by the Supreme Court en banc. So, ito po yung sa case natin, di ba, or sa discussion natin, constitutionality of a law heard by the Supreme Court en banc. And then, ang next po kailangan natin i-take note dito is that it shall be decided with the concurrence of a majority of the members who actually took part. So as to the main decision of the Supreme Court case regarding this one po, yung pinapag-usapan natin, klaro naman na constitutionality yung pinapag-usapan natin, batas yun siya, tapos en banc, diba? Yung like what I've explained earlier. And then klaro din po na yung nag-concur is majority. And as a matter of fact, hindi nga lang po majority, kundi unanimous. Lahat ng Supreme Court justices nag-agree dun sa main decision. So ngayon, ang question na lang, saan dito papasok ngayon yung mga concurring opinion ng mga justices natin, katulad ng concurring opinion ni Justice Leonen. Okay, so like what I said, diba? Hindi po nagpo-form part of the law of the land yung concurring opinion is because yung mga concurring opinions po kasi hindi yun kinoconqueran ng members, ng other members ng Supreme Court or ng other po justices ng Supreme Court. So because of that, hindi siya nagiging batas talaga yung mga concurring opinion. Okay, so hopefully mas klaro yan. Ngayon, ang next question natin, kung hindi naman pala nagiging batas yung mga concurring opinion, hindi ba talaga yun pwede makonsider as an impeachable offense yung ganong ginawa ni PBBM? Okay, so ngayon, ang papag-usapan naman po natin na is the impeachment proper. Ito pong lahat ng diniscuss natin, this involves regular mga legal cases or legal matters po kasi. Di ba ang tatandaan po natin pag impeachment na yung pinapag-usapan, consistently po yan hiniheld talaga ng Supreme Court na pag impeachment, it is sui generis. Di ba? And when you say sui generis po, that means it is a class of its own. Therefore, it is a mixture of a political, somewhat political in nature, tapos meron din yan siyang legal aspect niya kasi may mga trial and proceedings din po yan. Being sui generis, pwede pa rin siya maging impeachable offense, pero nakadepende po yan sa gagawin ng Congress natin. Okay, so ngayon po yun naman na-explain ko sa inyong lahat.
So, punta naman po tayo. This is still the 1987 Constitution po. Article 11 naman, Accountability of Public Officers, specifically Section 2. So, the President, dito lang muna basahin natin. The President, so on and so forth, may be removed from office on impeachment for, and then this one po, culpable violation of the Constitution. At pwede actually dito, or betrayal of public trust. Itong ginawa ng government natin, or ni PBBM po in relation to this PhilHealth issue. Okay, pero nakadepende po nga yan dito sa gagawin ng Congress natin. Kasi kung makita po nyo, in the very next section, Section 3, nakalagay dyan, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Diba? And they may do that by filing a verified complaint, so on and so forth. So, ang point ko lang po talaga dito, kung yung gawin po ng House of Representatives ay merong mag-file ng impeachment complaint, tapos i-argue nila na under this one po yan, culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust, itong ginawa na to ni PBBM, itong Presidential Certification of Urgency, and then kung ito po, kinonsider nila as ganun nga, tapos mag-undergo siya nung guidelines na pinrovide ng Supreme Court dun sa Duterte versus House of Representatives, di ba dun mas in-emphasize na po ng Supreme Court yung paano yung proper due process in impeachment proceedings. So, despite the concurring opinion of Justice Leonen as not being part of the law of the land, pero kung gamitin yun siya as basis in an impeachment complaint, and then kung yung impeachment complaint po na yun ay mag-undergo ng proper due process in accordance with the Duterte versus HOR case, tapos pagbotohan eventually ng members ng House na impeachable offense ngayon siya, in that scenario po, pwede na siya makonsider as an impeachable offense. Yun. Okay? And the reason being is because Pwede. impeachment proceedings nga po is sui generis, diba? Meron siyang political aspect din. So, pag nasunod nga yung full due process provisions in the Duterte versus HOR case, and then it is voted upon by the House of Representatives, yun, magiging articles of impeachment po yun at ipapadala na sa Senate. So, in simpler terms, pwede po talaga siyang maging impeachable offense, Okay. subject to masunod yung guidelines ng batas Pwede, natin. pwede. At pagbotohan siya eventually ng members ng House of Representatives. So, because of that voting aspect, dun ngayon papasok nga yung pagiging sui generis or unique ng impeachment proceedings natin. Kasi in regular legal proceedings po, di ba, hindi kasi pwede na magsabi ka ng mga bagay-bagay or gamitin mo as legal basis yung hindi naman batas para maging cause of action mo or maging defense mo. Okay, so, klarin natin ha. According to this lawyer na palagi kong pinapanood, dahil maganda yung paliwanag niya, very clear. Pwede na basihan culpable violation of the Constitution yung ginawa ni PBBM dito sa sa PhilHealth at saka yung concurring opinion ni Senior Associate Justice Leonen na unconstitutional yung ginawa ni PBBM na nag-certify urgent yung 2024 budget na wala namang basihan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Ganap Pilipinas. Interview ni Ted Filon kay Professor Cielo Magno. Pinag-usapan nila yung biglaang pag-increase pahayag ng Pangulo na tinaas niya ang sahod ng mga AFP, PNP and other military uniform personnel. So ano ang dating kay Professor Cielo Magno? Sabi niya, padalos-dalos, irresponsable. Okay, pakinggan natin ang pahayag ni Professor Magno. Carlos no, Manong Ted, halatang may kaba sa Pangulo. Dahil katulad ng sinabi ko, itong mga salary adjustment na to, ang pension adjustment, ay naging very political. At nakikita natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na talaga siguro may pangamba ang Pangulo at gusto niyang mapasigurado ang patuloy na suporta ng military and uniform personnel sa kanya, kaya nagkaroon ng adjustment sa salary. Yun lamang ang nakita kong very obvious reason kung bakit nagkaganito at biglang inihapon. Kasi patapos na ang budget process and then end of the year, biglang mag-propose ng adjustment ng 3 years at walang malinaw na paglalatag at analysis kung paano ba ang magiging implication nito sa overall fiscal position ng bansa. At Manong Ted, dahil sabi mo nga malaki yung implikasyon niya, nakakalungkot, nakakatakot na ginagawa nila ito at the point na winawarningan na tayo ng mga international financing institutions sa laki ng utang natin at sa deficit natin every year na kinakailangan utangin ng gobyerno para tustusan yung mga budget na ipinapasa taon-taon. So for me, medyo napaka-irresponsible yung ginawa ng Pangulo dahil hindi lang yan irresponsible sa mga mamayan, but irresponsible din sa military and uniform personnel kung wala namang garantiya kung saan mapagkukuhanan ng pondo. Itong pinapangako ng Pangulo sa kanila. Padalos-dalos, irresponsable. Masakit yun ha. Alay nung mabalitaan ko yan, nabasa-basa post. Mixed emotion ako dahil kasama ako sa increase na yun. Yung mga kamag-anak at kaibigan ko na nasa active service pa ngayon, matutuwa yun in a way dahil tataas ang kailang yun nga, yung overall effect sa ating bansa masama. At saka yung timing napakasama. Dahil sabi nga ni General Romeo B. Pokes na
our troops, soldiers, need a pay raise. Kailangan nila ng pagtaas talaga ng sweldo. Kaya lang, the timing, yung pag-announce, sa gitna ng corruption scandal is, klaro, sabi ni General Poques na buying their loyalty and the soldiers know it. Ang mga sundalo natin, although hindi nakakapagsalita, no, nag-iisip yan. Alam nila kung ano ang nangyayari. And I agree doon sa post ni General Poques na to buy their loyalty. Oh, ganyan din yung sabi ni Professor Magno na nakikita niya, nangangamba ang administrasyong ito, baka biglang bumaliktad ang mga kasundaluhan. Dahil ang makakapagtanggal lang sa kanila sa pwesto ay itong uniform personnel, especially AFP, kung gawin nila yung kagaya ng EDSA 1 at EDSA 2. Kaya ito ngayon, increase. Ang tanong, saan kukunin ang pundo? Example, yung PhilHealth. Di ba, before September 21 rally, kinakabahan sila, baka matulad sila ng Nepal at Indonesia. Biglang nag-announce, ibabalik na, may savings galing DPWH. Hanggang ngayon, di pa naibalik. Bakit? Wala ng pundo. Hindi nila, hanggang salita na lang itong ano. Very classic example, ICI. Makikita mo, ang ganda ng simula dahil parang totohanan na ang Pangulo. Nahahabulin niya ang mga kawatan sa gobyerno. Lalo na nung inappoint niya si Mayor Magalong at dating Secretary Singson. Ako, bilib ako dito sa dalawa. Personal opinion ko. Kaya, totohanan na rin. Only to find out, ilang buwan na yung ICI, yung pundo, alanganin, wala. Kaya, nalaman natin ngayon, sabi ni Mayor Magalong, personal niyang pera, nung nandyan pa siya, 30,000 na gastos niya. naging charity na lang niya sa si Secretary Singson naman, sabi niya, para kaming mga sundalo, sinabak niyo sa gera, wala naman kaming bala at armas, ano ba yan? Ganyan ang administrasyon. How do I describe it? Ka-desperate? Kaya itong pag-increase ng uniform personnel salary is talagang it will be good to us, kasi kasama ko sa increase. It will be good to the men and women in uniform, but to the whole country, it's not. How about yung mga example, health workers? Bakit hindi mabigyan ng increase? Kasi walang kakayahan ang mga health workers na, alam nyo na mag-unseat sa isang pangulo. Ang may kakayahan lang ang uniform personnel. Sorry na lang sa ating mga health workers. Alam ko yung kalagayan ninyo kasi ang aking anak, bunsong anak, nurse, nung nasa Pilipinas pa siya, trabaho siya, nako, kakapiranggot ang sweldo niya, kaya mabuti na lang at nakapunta sa US. So, yan, bakit ang mga iba na mas nangangailangan, sa tingin ko kasi kami, na-increasean na kami nung panahon ni Tatay Digong, 100% increase, at may pundo, klaro. At one-time increase lang yun hindi katulad ngayon na 3 tranches, 3 years, ay nako. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong article published sa Bilyonaryo News Channel. Pahayag ni Congresswoman Janet Garin tungkol sa paano ibalik ang 60 billion fund, PhilHealth fund. Ito, PhilHealth, title, PhilHealth 60 billion return via 2026 budget faster than asset recovery. Garin. House Deputy Speaker and Iloilo Representative Janet Garin on Monday said, including the 60 billion ordered return to the PhilHealth in the proposed 2026 national budget was preferable to waiting for the recovery of funds from anomalous flood control projects. Garin made the statement in response to calls suggesting that the 60 billion ordered restored by the Supreme Court should instead come from the assets to be recovered from public officials and private contractors implicated in the flood control scandal. Dapat nga sana ginigisa tayo sariling mantika itong ginawa nila na ibabalik ang PhilHealth 60 billion, ipapasok sa budget for 2026. Di tayo pa rin nagbayad. Diba gano'n lang? Doble nakaw, sabi nga niyan Doble nakaw, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, nakakainis. Ito ang payag ni Congressman Garin. I hope they are not suggesting that Congress
The House of Representatives and Senate and Malacanang defied the Supreme Court decision to return 60 billion remitted by PhilHealth to the National Treasury last year by allocating the same amount in the next year's budgets. Dapat sundin nyo ang utos. Kailang huwag nyong ipasok sa national budget for next year. Dahil kami ang kawawa, mga taxpayers. Ganun lang yun kasimple. Sundin nyo, bilisan ng administrasyong ito ang paglilitis, pag-pro sa mga assets ng mga lawmakers kasama karamihan dyan para may balik yung 60 billion. Sos. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Mga air assets, mga eroplano, mga ang dami, mga mansions, ang daming pwedeng mano yan. Sabi ni Garin, pinapasama sa budget para siguradong maibalik sa PhilHealth ang pera ng mga membro kaysa maghagilap pa ng pundo kung saan-saan. Mas mabuti na ito dahil ito ay perang malinaw na mailaan sa PhilHealth sa pamamagitan ng batas. Ang hindi maintindihan nitong si Congresswoman Garin, pag isama mo sa budget, ipinapasan mo sa mga tao ang pagsasauli. Ganun ang pagbayad. Kalokohan ng administrasyong ito, kinuha nila ang hindi dapat kunin. Unconstitutional, sabi nga ng Supreme Court. Dahil mayroon ng batas na ang pondo ng PhilHealth para lang sa health concerns, bakit pinakialaman ng administrasyong ito ginamit sa flood control? So ngayon, ipinapabalik, dapat kunin nyo doon sa mga project sa flood control, kaya yan. Ayaw nyo lang gawin. Mas madali para sa inyo ang isauli through budget kasi kayo, bunganga lang ang inyong puhunan. Di ba, kunuhay. Ang hindi nyo naiisip, Honorable Garin, taxpayers, burden. Mangungutang ba kayo o ano? Ginigisa nyo kami sa aming sariling mantika, Congresswoman Garin. Ganon lang kasimple. Nakakaumay, nakakainis. Doble nakaw nga, sabi niya. Ninakawan na tayo nung una kasi pinakialaman yung PhilHealth. Hindi pa kasama yan yung PDIC. 107 billion pesos. Pinakialaman din. Ngayon, ninakawan na naman tayo ng another 60 billion dahil tayo pa rin taxpayers ang magbabayad sa nilostay ng mga kawatan na ang mga utak, mga lawmakers. Tayo pa rin ang grabe talaga itong mga ano. While she stressed that those responsible for the flood control must still be held accountable and restitution must relentlessly pursued, the lawmakers warned that relying on the recovery of ill-gotten assets would delay. They baling madelay. Ano ba yung delay? Ninakaw na nga eh. To me, di baling madelay. Basta huwag lang sa national budget ipasok. Dahil kaming mga taxpayers ang kawawa. Ngayon, may nakausap akong opisyal, mataas na opisyal ng BIR. Sinabi niya yung nangyayari na talagang hirap na mangolekta ng buwis, bumaba ng todo ang tax collection ng BIR. Sabi ng nakausap ko dahil ang mga tao na umay, na dismaya na sa pagbabayad ng buwis. Dahil sa ginagawa ng administrasyong ito na lustay diha, lustay doon, walang pakundangan. Kaya ang taxpayer, sino pa ang ano? Sino ba yung artista na Dennis Trillo ba? Basta artista, sabi, done, tapos na. Nagbayad na ako ng buwis. Pwede nyo na ulit nakawin. Sampal pa! Dahil itong administrasyong ito, yun na yung legacy niya, pinakatalamak na korupsyon sa ating buong bansa nangyari sa administrasyong ito.